Mas mahal mo dapat si Lord kaysa sa anak mo. Yan po ang susi para lumaki siyang may tunay na panlaban sa depression, anxiety, pressures ng social media. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para mas maintindihan po natin. New day guys, no, new parenting content na naman po tayo. At alam ko guys, sasabihin ko ngayon ay magka-cause po ng konting pagtatanong sa isip niyo. Sasabihin mo siguro, paano mo nasabi yan? Mahal na mahal ko ang anak ko. Pero ito po ang katotohanan dapat nating malaman. Mas mahal mo dapat si Lord kaysa sa anak. Ang punto po natin, daddy at mami, hindi po yan tungkol sa pag-aalis at pagmamahal sa anak. Yan po ay tungkol sa priority at pundasyon ng anak mo. Kung hindi matibay ang relasyon ng anak ko sa Panginoon, wala po tayong maipapasa na tunay na lakas sa anak natin. Lalo na po sa panahon ngayon guys, kung saan ang mga kabataan, marami-rami ng kabataan, ang nawawala na po ng koneksyon sa lumikha sa Kanya. Kung saan guys, mas mahirap lumaki dahil instant gratification lahat sa social media. May cyberbullying pa at pagdami ng mga kasong depression at mental health sa mga kabataan. Ang tanging panlaban niya po ay personal na relasyon niya sa Panginoon. At syempre guys, takot sa Diyos. Kaya guys, pag-usapan po natin ang 4 pillars ng pananampalataya sa paglaban ng depression. Tandaan po natin guys na darating ang pananampalataya hindi lang dahil nagsisimba tayo tuwing linggo. Yan po ay pang araw-araw na armas natin laban sa mundo. Gamitin po natin ang acronym natin na Lord ngayon. L-O-R-D. First letter natin guys, no? L or liwanag. Liwanag ng kalooban. Sa bahay natin guys, makinig tayo ng mga heavenly songs. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Nagdadala po yan ng kapayapaan at liwanag. Mag-regulate din po yan sa emosyon ng bata laban sa panic at anxiety. Hindi lang natin babasahin ang salita ng Diyos. Binabasa rin ng salita ng Diyos tayo guys. Dahil iko-correct tayo kung meron man tayong maling ginagawa. Second letter natin guys na hope or obedience. Obedience at tamang moral. Ang takot sa Diyos guys, nagbibigay sa bata yan ng kakayahang kilalanin ang tama at mali. Base sa prinsipyo ng Panginoon. At hindi sa nakikita niya sa social media o sa approval ng barkada. Yan ay magpapatibay sa moral ng bata. Third letter natin guys no, R or refuge. Refuge or kandungan sa gitna ng bagyo. Sa gitna ng kapagsubukan. Kapag tinuruan mo siyang manalangin at magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, may lalapitan siya sa oras ng depression at problema niya. Guys, hindi lang yan ngayon. Preparation yan para sa future ng anak. Dahil guys, hindi lang pwedeng ikaw na magulang o cellphone niya ang lalapitan niya sa oras ng problema na kinakaharap niya. Fourth letter natin guys, no? D or discipline. Spiritual discipline. Ang regular po na pagsisimba, pagdarasal, at pagbabasa ay bumubuo ng healthy habit na makakatulong laban sa instant gratification ng mundo. Magpapatibay po yan ng mental focus at patience ng anak. Guys, ang pagmamahal sa Diyos, hindi po yan sa palitan. Tinuturo po yan sa buhay. Kaya dapat, yun sa lahat, mag-live by example po tayo. Mas epektibo po na umiikot ang buhay mo sa Panginoon kaysa sa sermon. Magdasal po tayong kasama ang bata. Magpuri sa Diyos na magkakasama. Huwag po natin pilitin magbasa ng salita ng Diyos ang bata. Bigyan po natin siya kung anong heavenly song ang gusto niya, kung anong gusto niyang pakinggan. Huwag po natin pilitin sa preference po natin ng anak natin. Bigyan po natin siya ng choice kung anong gusto niyang heavenly song. Kunyari, gusto niya ba old school type of Christian music o kung ano pa man yan. Tuturuan po natin ng grasya ang anak natin, hindi po takot. Ituro po natin ang Panginoon ay pag-ibig, hindi lang siya parusa. Ang pagmamahal po guys, ang magpapatibay sa pananampalataya ng anak. Ngayon ko na-realize guys na ang pinakamahusay na regalo mabibigay ko sa anak ko ay hindi po material na bagay, kundi ang pagmamahal at relasyon natin sa Panginoon. Yan ang tunay na panlaban po sa lahat ng hamon ng buhay. Kaya lesson learned ko guys, hindi tayo ang sasagot sa lahat ng problema ng anak natin. Si Lord ang tutulong sa anak natin most of the time, especially pag lumaki na yan. Gamitin po natin yung Lord lesson natin kanina para palakihin siyang matatag sa espiritu niya at sa isip niya. Ang ating opening statement kanina, mas mahal mo dapat si Lord kaysa sa anak mo. Dapat ang sagot po natin dyan ay oo. Dahil kapag inuna natin ang Panginoon, ang bata ay magkakaroon ng ultimate source ng lakas laban sa lahat ng problema na kakaharapin niya ngayon at sa future pag lumaki na yan. I-guide po natin sa Lord lesson ng anak natin. Kahit anong relihiyon o pananampalataya mo, mami at daddy. Ay tanong ako sa'yo, anong simpleng aksyon ang ginagawa mo para maparamdam sa anak mo na may superior being na dapat siyang lapitan at pinagmumulan ng lakas niya? I-share mo naman sa comment section yan para makarelate din ng iba.